Hello. So dito kayo ngayon sa channel natin. Magbibigay tayo ng ah, maliit or short message sa inyo. Dahil sa nakapanood kasi ako sa isang video tungkol sa pagyaman. Tiningnan ko doon kung ano ba ang sinasabi na tungkol sa pagyaman upang yumaman ng tao. Sekreto na upang yumaman ng tao. Natatawa ako tuloy dahil sa yung mga mukha mo pini-pressure point ang mukha mo, pati ang kamay may nagkakaroon ng pressure point, at saka yayaman na daw pagkatapos noon. Natatawa ko tuloy. Mayroon namang friend of mine na nagsasabi na matapos yung niya, matapos yung seminar niya, ay yayaman na rin. Ang marami din ang mayaman, marami ang sumali. Pagkatapos nun, ganun pa rin ang life. Ay yung mga nanonood, ganun pa rin ang life. Bakit ba ganun ang life? Dahil sa totoo lang, ang pagyaman ay hindi madali. Except po yung nagsasabi ay sinabi niya ang totoong pamamaraan sa pagyaman. Ay, yung pagyayaman nun, hindi yun hindi yun agad-agad ibigay sa iyo yung pagyaman. Maraming pamaraan ang pagyaman. At saka yung pinanood ko, hindi naman yun totoo yung sinabi niya na ganun ang gagawin mo upang yumaman. My friend, dito, ang pagyaman ay kahit alam mo na yun ay mga strategy sa pagyaman, ngunit mayroon pang mga behind na hindi natin alam. Sa akin nga marami akong alam sa pagyaman, ngunit later ko lang nalalaman na mayroon pa palang hindi ko naisagawa. Bakit ang tagal ko namang yun? Bakit hindi ko naisagawa yun? So mayroon akong hindi naisagawa na pamamaraan upang yumaman ka. So dito, ang iba namamatay na lang dito sa mundo, hindi pa yumaman. Dahil sa kung hindi para destined para sa iyo ang pagyaman, hindi ka yayaman kahit anong teorya ang nalalaman mo. Maraming nag-aaral niyan tungkol sa pagyaman, bakit hindi sila yumaman? Dahil sa ang pagyaman ay hindi yan madali. Hindi madali. To tell you the truth, hindi madali. That's why pag naniwala ka na yayaman ka, mahirap talaga yun. Mahirap at sobrang hirap talaga. O alam mo, sasabihin ko sa inyo, anong taon ako nag-aaral ng pagyaman. Siguro mga 20 years na mula ngayon, or 15 to 20 years nung sinimulan ko ang pag-aral sa pagyaman. This year ko lang nakita yung ang hindi ko na isagawa. So ganyan ang pagyaman. Akala mo, ang importante, alam mo kung paano ka yumaman. So dito, mahirap talaga. Dahil kung minsan, para bang kung mayroon kayong para bang nag-diagnose ka ng sakit, alam mo na yun ang gamot sa sakit. Bakit hindi pa natanggal yung sakit? Bakit hindi? Magtatanong ka sa sarili mo, bakit alam ko naman na ito ang gamot sa sakit, bakit hindi ko natanggal to? Dahil my friend, kung minsan, sorry, may dumating. Saan ba tayo? So dahil dito sa pagyaman, pag dinadiagnose mo yan, so just like sa sakit, as what I said, pag mayroon kang sakit, kung minsan, alam mo na ganito ang paggamot sa sakit. Ngunit hindi mo pala nalaman na mayroon palang, for example lang, sa heart mo,
Bakit hindi na gamot yung heart ko? Alam ko ito ang the best na paggamot sa heart. Bakit hindi ko nagamot? Yan. Dahil sa baka mayroon pa palang isang ugat dyan connected sa kung saang parte ng katawan mo na kailangang iba ang gamot na ilagay mo. Ganyan ang pagyaman. Baka dahil sa marami ka nang alam sa pagyaman, nakala mo mayaman ka na. Hindi. Yun, may tinuruan nga ako sa pagyaman. Mayroon akong tinuruan. Kala niya okay na siya. Ngunit, nang dinadiagnose ko ang buhay niya. Yan, kala niya lang na okay na siya. Ngunit, mayroon siyang sekreto hindi tinuro sa akin Alam ko. At hindi niya ibinahagi sa akin ang sekreto niya Hindi niya alam na alam ko rin yun. So it means, nagtatago siya ng sekreto. Ang sa akin, binigay ko lahat sa kanya. Ngunit ang mga sekreto niya, hindi niya binigay Hindi ko rin binigay yung pinakasekreto. So ganyan ang ganyan pagyaman. Hindi biro ang pagyaman, my friend. So pag naniniwala ka na okay ka na sa mga ginawa mo, okay ka na sa mga nalalaman mo, baka nagkakamali ka. Pag naniwala ka sa mga sinabi nila, kung panoorin mo lahat yon, mga sinabi nila, o kung gusto mo, panoorin mo lahat. Baka maging baka maging perfect ka. Ngunit pag pabugso-bugso yung pag papanood mo, may mga part ka kasing hindi mo malalaman May mga part baka pag nag-aaral ka, mayroon kang mga, pag lagi kang absent, mayroon kang mga part dyan hindi mo alam. Ganyan ang pagyaman. So dito, kung talagang para sa'yo, para talaga sa'yo yan. Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo yan. My friend, so dito, ganyan ang pagyaman. Hindi madali. Ngunit dito sa akin kasi, ang sasabihin ko lang sa iyo, I'm so busy of my life. Bakit hindi ko narating ang pagyaman? Dahil sa hindi ko na-focus ang sarili ko sa pagyaman. Pagguro ka kasi, sorry, maring tao. So dito, ang dahilan kasi bakit hindi pa tayo yumaman. Dahil sa itinuro ko lahat sa mga kasama ko. Ang problema, yung mga kasamahan ko ay baliwala sa kanila ayaw nilang yumaman. Alanganin na hahatiin ko ang katawan ko. Nagpo-focus tayo ngayon sa darating na na examination natin. Yun ang pinagtuunan natin ng pansin. So dito, pag nagkakaroon ako ng another partner in life, dahil Muslim tayo pagkakaroon ako ng karugtong na kasama, yun ang tuturuan kong lahat. Alam ko na doon ko ibigay sa kanya ang sekreto. Pag ayaw niyang gawin yung mga sasabihin natin sa kanya, maging katulad siya sa kasama natin na hindi rin yumaman dahil hindi tinupad ang mga sinabi natin lahat. So dito, my friend, ganyan ang pagyaman. So medyo may pupuntahan muna ako. So puputulin muna natin ang mensahe natin yun. Next time, babahagi natin sa inyo. Ito pa-insert lang to Ngunit mga hint lang to. Kung na ibig sabihin, ang pagyaman ay hindi madali. That's why dito, manood kayo lagi. Dahil baka ibabahagi ko sa inyo ang ibang mga pamaraan sa pagyaman. Have a blessed day, everyone. This is your friend, Alfredo Gallego.